Yes. Maiba ako. Nakita mo na ba? Ang alin? Ang isang unggoy. Ha? Unggoy? Isang unggoy! Sinong unggoy? May unggoy? Ewan ko sa mga kayubi natin kung sino sabihin nila unggoy. Sinong unggoy? Ang unggoy, partner! Nasa lang unggoy? Partner, pwede na siyang tumawag sa'yo. Ang unggoy? Ang unggoy! Pwede na text. Ay? Oo. Aba, magiging viral yan, partner. Oo. Pwede na makipag-text sa'yo, partner. Bakit? Nakapasa! Pwede nang tumawag at pwede na mag-text. Yes! Bakit? Yung unggoy, kung nakikinig ka man, pwede kang tumawag ngayon dito sa aming programa. Kung sino ka mang unggoy. Partner, bakit? Oo. Nakapasa! Nakapasa. Sa SIM card registration! Ganun ka-height. Yun, partner! Unggoy! Ay, naku. Alright. Sabi may nakita ako kanina, di ba? Sabi ko, partner, kung sino man yung unggoy na yon na pwede nang tumawag, nakakatawag at nakakapag-text, tumawag ka rito sa programa. May isang kayubi tayo rito nagsabi, naku, Sir Rod, wala akong load. Sumakichinchang ka doon Wala akong load. Si Movie Dom ba? O si Addictos? O si... may nakita ko rito Nag-message siya Ayan. Wala daw siyang load. Sige. Alam mo, partner, kung bakit na-bring up natin ang unggoy. Nagkaroon ng testing, partner. Parang tinest nila kung yung SIM registration ba, ito na ba yung sagot sa problema natin ng mga scam-scam. So kung lumabas, partner, na yung unggoy ay pwedeng pumasa sa SIM. Partner, eto Oo. Si Amic TV 45 UK, sorry partner na ano kita. Sabi pa niya, attorney, magbibigay ako ng 10K. Wow. Para sa kapital ni Tatay Honor. Mag-email na lang ako kung paano masend sa'yo. Okay. Salamat. Ayun. Di ba, Amik, pag to natanggap ko, ano ko dito. Kasi for transparency wag po nyo sabihin na hindi na kailangan ipakita. I need to. Kasi pera po to. Salamat, Amik. Pag-email na lang tayo sa isa't isa. Yun. So, Tatay Noyong. Ayan. May isa na hong partner. Yes. Paano nagkaroon ng SIM ang isang unggoy? Actually, kasi tinest nila. Kasi di ba ngayon, partner, gusto nila malaman kung yung SIM registration effective. Okay. Di ba? So, nagtry sila, partner. Tinry nila kung picture ng unggoy, di ba? Pati yung selfie, partner, pag ginrab ba yung picture nito, magiging successful yung SIM registration. Okay. Oo. Ang nangyari, partner, pumasa. Ng SIM card. The picture on the left, Your Honor, ano po yan, monkey po na. Buti nga nakangiti po. Kasi kung hindi, baka hindi yung binagbigyan yan. If you're with the telcos and you see this application form of that monkey smiling at you, what the heck are you doing? I mean, it's common sense na hindi dapat pagbigyan to. Ayon kay Senator Grace Poe, may ilang telco na nagpatupad ng facial recognition. Pero may dalawang telco na tumanggi umano dito. Kaya dapat anyang repasuhin ang implementing rules and regulations. Isa pa hiling namin sana kung napatupad na fully yung National ID system. Mas madali po yun kasi may biometrics. So yun pa talaga ang makapagpigil niyan. You think your system is working? It is working, pero it is working with that kind of applications? Yeah. Your solution is to pass national ID and it be implemented fully? That's actually the best practice. You don't admit that you had a terrible system. I mean, you can see monkey smiling at you. And what we have now is not really sufficient. So we will have to go back to the drawing board, and probably with the cooperation of the NTC, ma'am, maybe we can amend the IRR.
Ayon sa NBI, sumubok Paanong implementing rules and regulations or IRR lang ang babaguhin? Samantalang sa batas mismo ang nakalagay, the registration form shall be accomplished electronically through a platform or website to be provided by the PTEs. So dapat ang batas mismo ang baguhin. Pumasa. So in other words, partner, it means na pag siguro kung may semblance ng pagmukhang tao, diba? Yung machine partner, ina-accept niya. So, it's clear na yung ginawang pag-register through online is not effective. Para yung pinaka-purpose nito to prevent, to curtail yung mga scammers partner, mga illegal activities, hindi siya mababawasan. Diba? So, yung tao na yon, unggoy? Unggoy talaga. Nagrehistro siya through online. Oo. Pero ginamit lang yung picture niya. Tao naman yung nag-register. Ginamit lang yung picture ng unggoy. So, online. Kasi ang mode of registration, partner, di ba? Oo. Online. Ipapasok mo yung detalye. Di ba? Tapos magpipicture ka. Tapos isasubmit mo, isasend mo ngayon. So in other words, yung ID nun partner, unggoy din ang picture. Oo. Picture niya unggoy, nag-selfie siya unggoy. Oo, unggoy din. So, pumasok. It means partner, kung ito tines, di yung mga ang utak is evil. Na-test na nila yan. Correct. Kaya nilang gawin yan. Kasi, dahil siguro sa sobrang dami, di ba, nang gumagamit ng cellphone sa atin, yun ang nakikita kong posibilidad, partner, kung bakit nakalusod. Hindi partner, machine to eh. Oo, pero, kahit machine partner, paminsan pumapalpag din. Hindi, ibig sabihin, yun siya. Oo. Tatanggapin niya. Oo. Kaya nga hindi siya effective. Noong pa natin, day 1 pa lang partner. Actually, hindi pa nila ito pinapa-implement. Tayong dalawa partner. Nag-object na tayo sa way of registration. Exactly. Sinabi natin na dapat hindi online. Kasi pag online registration ang SIM card partner, pwedeng maloko yan. Meron pa nga tumawag sa atin from Labuan, Zamboanga City yun. Nagpatulong partner. Si Lolo. Kasi yung kanyang cellphone, di pindot lang. Hindi touchscreen. Pero sa barangay tinulungan siya. Sa barangay. Parang ikaw yung nag-ano nun, partner eh. Ikaw nag-suggest nun, di ba? Sa barangay. So, anong nangyari? Kayo taga-alpha, the alpha. Hindi ko yung babanggitin. Basahin nyo na lang. Sabi ni Miley naman, si Charles Darwin po yan. Nag-evolve. Nag-evolve yung unggoy. Yun nga partner, tinan niya pa, haste makes waste partner. Nung pa natin tinutulan to, na wag online. Ang gawin yung registration kahit medyo mabagal, pero sigurado partner, parang yung sa lisensya ng driver's license. Sa lisensya ng pagdadrive. Driver's license, punta ka diretso. Talagang kailangan mo pumunta. NBI clearance partner. Personal. Bakit ito nire-require? Diba? Yung driver's license, hindi pwedeng online ka. Kailangan pumunta ka ng personal para ikaw mismo mapicturean doon. Correct. National ID. Yeah. Bakit yung SIM card, inalaw nyo ng ganito? Diba? So, hindi ko alam kung tingin ko alam naman nila to, partner. Pwede mangyari to. Para ma-comply partner. Ma-comply at the same time, hindi din mabawasan ang kita ng mga telcos. Bakit? Patuloy ang benta nila ng SIM card eh. Diba? Kaya umokay na sila ng ganyan. Dapat hindi. Kasi partner, pag nakarehistro ka na, yun ay number mo. Forever mo ng number yun. Diba? So, madaling salita, malayo sa katotohanan na itong batas na ito, masaserve niya yung purpose. Hindi. Kasi partner. Noong nakaraang araw, partner, may may nahuli ang NBI. Isang ewan ko kung pogo
O basta Chinese, Yes, partner. Pogo. Ang dami. Ang daming SIM. fake. Oo. Saka bumibili sila ng may rehistro na May partner. May rehistro. O Sa baka isang nga puro unggoy mukha nun eh. Authorities opened 32 vaults here at a Pogo hub in Pasay City. Among the items confiscated were 7 million pesos in cash, 24,000 pre-registered SIM cards, and over 9,000 cell phone units. Authorities also found passports, credit cards, and other documents such as contracts. Early this month, authorities raided SA Rivendell Gaming Corporation, an alleged scam hub fronting as a Pogo. Hundreds of workers were found allegedly engaged in illegal activities such as love scams, illegal gambling, and cryptocurrency scams. Yung kanilang operation po is napaka-segregated, napaka-siloed na hindi alam ng ibang mga nagtatrabaho rito na they are actually in a scam. There were 28 foreign nationals detained at the Pogo hub and are facing criminal charges for violation of the Securities Regulation Code and Cybercrime Prevention Act. Winston Casio of the Presidential Anti-Organized Commission says additional charges will be filed against them for violation of the SIM Registration Act. Kasi most of the SIM cards that were found here were not opened. No? So basically they were in pristine condition. So how can you have a pre-registered SIM card in pristine condition? Casio says they've reached out to the telecommunications firm that issued the SIM. Authorities also said the scam hub is the smallest among several others linked to Pogo. Authorities also remind job seekers to be cautious. If the offer appears to be too good to be true, please don't bite the bullet. Let us help the government by not working for scam hubs anymore. Deniza Fernandez, CNN Philippines. Unggoy mukha nun eh. At saka sa isang lang partner ha? Retailer ha? Kaya. Oh. Diba? Ito, ang sabi ko ang partner, ilan ba kayong eksperto dyan? Diba? Parang daig pa kayo mag-isip ng ordinaryong tao eh. Para hindi maisip na pwedeng lokohin ang SIM card registration na online ng gawa. Obviously, alam nyo to. Ang tanong ko lang, sinadya nyo ba to? Para hindi maapektuhan yung mga telcos. Kasi partner, pag may SIM card registration, mababawasan ang pagbebenta na ng SIM card. Diba? Kaya dapat ilaan nyo ng damo sa kung kaya hanggang 3 lang SIM card sa 3, pero dapat lahat yan rehistrado. Tapos mukha niya. Hindi kayo dapat nag-o-online. Noon pa natin to eh. Inis na nga tayo dito, partner. Noon pa eh. Tapos ayan. O ngayon, anong gagawin nila? Ulit? Be sufficient. So we will have to go back to the drawing board and probably with the cooperation of the NTC, ma'am, maybe we can amend the IRR. Uulitin nyo ba yan? Diba? Uulitin nyo ba? Mababaliwala yung espiritu ng batas. Kasi sa pag-implement nyo, palpak na naman. Diba? Minsan ayoko man na manggigil, partner. Pero kasi minsan yung brains kasi dapat kasi natin ginagamit. 'Di ba? Alam niyo anong gagawin niyo? I-invalidate niyo naman, i-invalidate niyo yung mga fake. Sinabi pa nila, huwag kayong gagamit ng fake na identity. Hinayaan niyo eh. Kayo nagpabaya. Tapos sabihin niyo, huwag gumamit kasi tapos may penalty. Kung hindi niyo inopen yung pinto, no? For providing fake identities. Di gaya mangyayari. Kung doon pa lang, partner, sabi ko nga dapat nirehistro to sa tindahan mismo. Ng mga ng service provider. Ang dami-dami naman niya sa mall, partner. 'Di ba? O di kahit magtagal tayo ng 2 taong pagre-rehistro diyan, partner. Siguraduhin niyo lang kung ayaw nila mag-rehistro, di so be it, wala silang cellphone. Ganon, wala silang number. Yun lang yun. Magtiyaga tayo kung gusto niyo magkaroon ng SIM card. Tiyaga. Ako gusto ko mag-drive. Di tiyaga akong pumila sa LTO. Tama. Diba? Tiyagaan to. Kasi kahit sabihin natin necessity na to, partner, still, privilege pa rin magkaroon kayo ng cellphone. Yun. Ang problema dito di ko alam kung sino talaga nag-isip ng online dito. Paki-research nga at mukhang hindi ginamit talaga yung brains nito. Hindi ma-comply lang yung batas. Ano? No, para ma-comply lang. Hindi ko alam kung para makakomply lang o merong pinoproteksyonan. Gano'n na nga, partner. Okay. Diba? Kasi nandyan na yung batas. Ginawa na nila. Pinirmahan na.
di ba? Naging ganap na batas. So ano pang magagawa nila, partner? Siyempre, yung mga ano naman telcos partner, hindi naman nila hahayaan na lugi negosyo. Okay. Diba? Sige. Ano bang pwedeng gawin dyan para hindi din masyado maapektuhan, di ba? Hindi. Kaya nga, diba naman kayo, para naman kanyo kami din. Tell it to the Marines nga. Ako nga partner, yung pinapayagan, nabibili ka ng bagong SIM, tapos ang magre-register din yung mismong nagtitindang bebenta. Di ba? Oo. Pwede siya mag-register. Una, binibigay mo yung information mo dun Di ba? Partner, ito experience ko to ha. Ito experience ko. Natingin ko effective, partner. Tingin ko, yung nagbebenta ng SIM card, dapat limited na. Hindi lahat pwede. Kung sino lang yung dapat inauthorize, yun lang yung pwede. Kasi bakit? Kasi para ma-hold accountable itong tao na nagbebenta ng SIM card, di pwede lahat. Okay? Pagkatapos, partner, sila din, partner, right there and then, dapat marehistro. Diba? Picturean. Tapos, yung picture nun, tingin ko, partner, kung yung nabibenta ng SIM card, dapat responsible siya. Hindi natin maiiwasan kasi you have to sell SIM cards. Katulad na nangyari, saan ba yun, partner? Parang Australia yata, partner. Turkey, partner. Sa Turkey. Bumili ako ng SIM card sa Turkey, pero kinuha nila yung ano ko, partner Parang pinicturean yung passport ko, Australia yata yun. Kailangan yung identity mo kasi i-report nila yun na itong SIM card na to, binili nito. So kung may nangyari dito sa SIM card nito at nagnakaw to at nagpasabog ito or whatever, itong number to nakarehistro dito sa babaeng to. Yun importante parte. Ang problema kasi dito, kahit sa bahay pwede kang magrehistro. Hindi dapat ganun. Dapat pagkabili mo, rehistro ka na agad. Diba? Tapos, yung binilahan mo na accredited, responsible siya sa pagrehistro mo. Para may paper trail. Dito walang paper trail kung saan mo binili yung SIM card mo Diba? Wala. Basta-basta mo na lamang bibili, partner. Bahala na. Okay. Bibili ka ba ng SIM card? O ako na magre-register sa'yo. Ayan. Okay, registered na siya. Diba? Kung pwede mo nang gamitin, wala na ka ng problema. Ganun lang. Ganun kadali. Ganun kasimple. Basta, yan ang nire-require. Para pwede mong gamitin yung SIM card mo, gawin natin. Diba? Kasi yan ang sinasabi sa batas. Problema. Oo. Pero asan doon, partner, ang ano to? Yung security. Yes. Saka ito, partner, ang nakakatakot doon, baka nga yung fake ID, ang gamitin, fake ID. Oo. Tapos, well, anyway, ganito naman sa akin. Gagamit ka man ng fake ID, still mukha mo pa rin. Diba? Mukha mo pa rin, pwede ka pa rin ipa-wanted sa media. Kung may ginawa kang mali. Yung hindi nyo nakikita, yung pagre-register nung kumuha ng SIM card dahil online, yun talaga ang malaki talagang kamalian yan, partner. Hello, partner. Kasi hindi naman ito bago yung ganitong klaseng sistema para sugpuin ang kriminalidad. Diba? Yan ang isa sa mga purpose ng batas Diba? Layunin. Para sugpuin, lalo't higit dito sa atin, talamag sa Pilipinas, ang cybercrime. Partner, online lending. Online lending. Lahat-lahat po gamit ang teknolohiya. Kasama na. At karamihan rito ginagamit yung cellphone, partner. Saka yung mga troll. Oo. Alam mo, kailangan to kasi para yun ang babash, partner. Matrace na din yan. Oo. Malaking epekto to, partner Partner, binaliwala nila yung kahalagahan ng batas. Yung nag-implement, wala. Wala At malaking problema po ito sa bawat Pilipino. Di ba? Dati nga, partner, ang daming mga tumatawag sa atin nagre-reklamo tungkol sa online lending. Ola. Di ba? Di sana pinag-aralan ito na mabuti. Tuwa tayo ng partner na may SIM card registration. Nung pinirmahan. Di ba? Naaprubahan na. Yung pala, partner, ang hirap sabihin na word Pero talagang ako gusto kong tanungin. They mess it up. Gusto ko nga tanungin yung mga naging biktima ng Ola.
tuloy pa rin ba? Ito, partner. Oo. Ito ang problema, partner. Oo. Biktima ka na ng OLA, yung picture mo nandoon, yung ID mo nandoon sa kanila. Naku, pwedeng gamitin nila yun. Pwedeng gamitin yan. Di ba may gumanin nga daw, ginamit? Tana, partner pinag-aralan ng mabuti. Di ba? Oo, pinag-aralan ng mabuti bago ito, partner, na isa batas. Di ba? Kasi yung ibang mga bansa, may ganito din, partner, di ba? Na sistema. Oo. Sabi ko, partner, doon pa lang sa may bibili ka na. Kung pipicture na passport mo. Yung buong identity mo nasa passport. Na di okay na yun. Ano ba't mangyari? Kuha na nila yung identity mo. Kaya nga Diba? Oo. May binabanggit dito Paki-check nga. Yan totoo ba? Totoo ba to? Pavian Liborel? Si Martin Romualdez, si Ada Marie Romualdez, Sandro Marcos. Totoo ba to? Jude Asidre, sila ang nagpasa ng online SIM card registration. Okay, yung SIM card registration is okay. Pero hindi ko alam yung pagrehistro ng online, yun talaga yung palpak. Thank you, Fabien. Kaya ayun, dahil sa online, high-tech, pati unggoy, nakakapag-register na rin. Oo, di ba alam mo, laking sampal nito doon sa nag-implement partner. Di ba? Ang laking sampal, sana, itong sampal na to, magising kayo. Kasi pati unggoy, pwede kayong unggoy kayo ng unggoy So ngayon, ang tanong natin dyan, partner, ilan ngayon dyan ang totoo talagang yung may cellphone na nagrehistro? Oo. At ilan dyan ngayon ang naloloko? Peke ang kanilang ibinigay na information. Ito, partner, sabi ni Rico Nuevo, dito po sa Saudi Arabia, mahigpit ang pagbili ng SIM card. Need talaga ng personal submission ng IDs or passport. Ang dami nang gumagawa nito, partner. Di pa nila inaral para kung paano to implement. Kaya sabi ko, hindi ko nga alam kung nag-i-implement ba talaga sila o meron silang pinapaboran. Di ba? Kasi alam mo kung itong batas, partner, na-implement lang ng husto, maganda to Ngayon, nag-uumpisa na sana meron na sana silang nahuhuli, partner. Diba? Diba? May mga press release na sana. Dahil sa SIM card registration, naging matagumpay ang ating kampanya kontra krimen. Meron kaming nahuli. Etong tao. Eto pala ang nasa likod ng ganitong klase. Etong malaking scam diba? na nangyari noon. Diba? Oo. O itong mga scam na kumakalat ngayon, sila pala isang sindikat. Dahil ito sa SIM card registration law. Partner, sabi ko nga, meron akong vinlag niyan, yung scammer niya, mas magaling pa sa mambabatas. Because, alam nila paano palusutan to. Dapat kasi, yung mga mababatas natin, saka yung nag-i-enforce, nag-i-implement ito, they should think ahead. Diba? Doon sa maaaring pwedeng gawing krimen, dapat yung utak nyo ahead. Diba? Mas ano yung pwede yung gawin? Hindi yung, hanggang dito lang tayo, SIM card registration, tapos. Ano yung pwede na hindi, na pwedeng i-violate yan, na dapat naka-counter nyo? Hindi sila nag-iisip ng ganun, partner. Diba? So, paano ito gagamitin ng mga kinaukulan? Yes, okay. Sige, partner, basa muna. Buzz! Sige. Sabi ni Movie Dome, ikaw talaga Movie Dome, tumatawag daw si Periwinkle. Movie Dome! Talaga. Nakapasa? Nakapasa. Talaga. Sabi ni Periwinkle, hala ka Movie Dome. Sabi ni Mr. Poge, haha, Sir Rod, kung naisip mo yan, naisip din yan ng krimen. Yun nga kung iniisip din ng gobyerno. Mas advance yung pag-iisip ng mga kriminal. Yun. Nakapasa nga yung unggoy Naka-idea ng mga scammer buy and SIM card. Sabi naman ni Marino PH, nung nasa Singapore ako, asa na yon? Marino PH, ang bilis umakyat. Hindi ko nahabol, nawala tuloy. Aber? Meron yun tungkol sa Singapore taga Singapore siguro itong si Marino PH. Parang national ID yata, partner, yung ibang gamit saka passport na identity. Nako, nawala. Ang bilis.
Alright, sabi naman ni Master Pogi, hi, it's irrelevant kung unggoy yun. Still a person inputted Yes, that. opo, Yes, opo. oo. In-experiment po nila. Oo. In-experiment po nila. Sila nag-experiment kung papasa ba si unggoy. Oo. Pumasa po si unggoy. Ako sa tingin ko, partner, kung sino man yung for sure ang gumawa nun, yung mga luko-luko na nasa likod nitong mga nangyayaring mga scam, ano nila yung gobyerno natin. Sabi ni movie do, matitrace naman daw. Yung last person na gumamit. Maybe ba? kaya lang, di ba, ipo-forensic mo pa eh. Oo. Samantalang kung register na siya partner, that's the reason why, di ba, pag tingin mo pa lang, ito number na to, ito agad. Kasi nakarehistro na siya. Di mo na kailangang i-forensic kung sino-saan to ginamit, sino-sino to. Ganon. Sabi ni Martin Resurrection, tinakot nila ang sambayanan, palpak naman pala yung sistema nila. Oo nga, totoo yan. Alam nyo, kasi nung nagbigay sila ng deadline, lahat partner nagkukumaho kasi sinasabi, abay, hindi na kayo po pwedeng gumamit ng data. Oo. Di ba? Puputulin na namin kaagad yan pag hindi kayo kaagad-agad nakapag-register. Kaya lahat natakot din partner. Pero yung pala yung mga scammer, tuwang-tuwa. Kasi alam nila kung paano nila lusutan yan. Hindi nga natin alam. Itanong natin sa mga kayubi natin, meron karanas na ba sa inyo o sa mga kaibigan nyo na hindi nakapag-register tas hindi na nagamit? Meron ba? Tanong lang naman natin. Oo. Kasi baka mamaya kahit hindi nakapag-register partner, active pa rin yung line. So tingnan lang natin. Baka naman pinutol. Tingnan natin. Oo. Alright, RS modifier, maaari din po yan, yun, pero kailangan ang unggoy din dalhin niya pag nakuha siya ng national ID. Kasi yun ang nakarek sa SIM. Ikaw talaga, RS modifier. Ay, nako. Mary Joy, thank you for watching. Victoria Sedaya Perez, kaya dito alam agad kung sino ang gagawa ng krimen. Saan ba yan, Victoria? Sa Middle East? Felix, ang bilis sa umakita. Felix Roger Asido. Yun sa postpaid okay kasi personal sila walang problema po. Ako hindi na ako nag-register postpaid, partner Kasi nandun na yung picture ko, saka may ID na ako dun Correct, ako din partner. Jaime Martinez, dapat po malaman yung test sa benchmark. Tama yun. Kasi hindi talaga identify. Dapat alam nila kung parang fake ba to o hindi Sabi naman ni Kadhama sa Jordan, pag passport or national ID ang gamitin sa pag-register sa SIM. Pero di ba po, Attorney Claire, madami sa ating mga Pinoy na wala namang ID, lalo na sa mga probinsya. Correct. Yan ang isa sa mga naging problema actually ng DICT. Dito sa implementasyon ng SIM card registration. Ito nga sa akin, partner. Ito sa akin. Kung gusto mong magka-cellphone, magsasakripisyo ka. Wala kang ID, punta kayo sa post office. May postal ID. Valid yun, partner. Tinatanggap ang postal ID. Kasi nakarecord na yan, di ba? So, if you really want to have a SIM card, gusto mong gumamit ng cellphone, gusto nyo mag-TikTok, mag-FB, sakripisyo tayo. Rehistro tayo ng tama. Kahit matagal, nakarehistro tayo. Pero sa mga malalayong lugar, lalo na dun sa mga probinsya, ang ginawa, partner, sa tulong ng LGU. So, ang mga dun, partner. Mas mukhang okay pa yun. Local government. Yun. Lalo na sa barangay. Ganon ang ginawa nila. Kasi yung barangay daw, mas kilala yung kanilang constituents. Ito, si Amic TV, sabi niya, sa Switzerland, ang higpit, hindi ka basta-basta makakagamit ng SIM card. Daig pa, nag-apply ka ng trabaho pag nag-register. Yes! Because it's a privilege. Although sabi nga natin, using cellphone is a necessity now, still a privilege yan. Para kung gusto mo, di sakripisyo tayo lahat. Ganun yun. Pinabilis nyo Tapos yan, palpak na. Correct. Sayang oras nyo. Doble nyo pa yung trabaho. Check nyo pa isa-isa, partner. Check nyo pa isa-isa to. Kung valid to o hindi. Kung unggoy ba to o pusa or what. Aksayado kayong oras, aksayado kayong effort, aksayadong pera. Correct. Diba? Fabian Liborel, problema talaga ang national ID sa atin. Sana yan ay gawing obligado sa lahat at kukunin sa munisipyo. Hindi pinapadala. O yan, isa pa yan, ID. Yung national ID hanggang ngayon.
Ewan ko kung anong nangyari. Anong Sa akin nangyari, wala pa. partner? Pero meron akong letter na parang sinabi nandiyan na. Hindi ko lang alam kung nasunog siya sa post office. Kasi di ba nagkasunog sa post office? Okay. Baka pati yun nadamay, partner. Sana hindi. Sana hindi naman. Patrick Abinsay, paano po nakakuha ng PhilHealth ID si Matching? Mabuti pa yung Matching, member ng PhilHealth. Di ko alam kung anong ginamit ng ID, ha? Hindi, actually sa tingin ko naman, yung PhilHealth ID, gawa-gawa lang yun nila. Yes, pinatong lang nila yung mukha ng unggoy. Actually, tapos member na siya ng PhilHealth. Hindi, actually, parang in-experimento talaga nila kung papasok ba yung mga nang i-scam. Oo. So nakita nila kaya. Oo. Yun. Kaya gawa ito, actually, in-experimento lang. Oo. Wilfredo Tutay, dito sa Aklan, bihira lang ang nakaroon ng national ID. Yun sa akin, papel lang ang pinadala bago ako nagpa-laminate. Ayan. May nakita ako kanina, ay si Maria Manalo. Hello, dito sa national ID lang, cellphone hindi namin, registered, sa gobyerno. Sa gobyerno. Si Unique, may nakita ko message niya. Tapos, si Wilfredo Tutay, nabasa mo ito parte, dito sa Aklan. Bihira lang nagkaroon ng national ID, yun sa akin. Papel lang. Ang pinadala bago ako. Ayun, binasa mo na pala yun. Naku, attorney, kahit screenshot po yung ginagamit na ID at selfie, umuubra. Outdated pa po yung ID nun. Diba? Oo. Phil, thank you for watching. Kathy, si Chibi, maraming salamat. Mas matalino ang kawatan or mahinang utak nung gumawa ng batas. Nahirapan na yung pag-implement lang po talaga. Sayang kasi maganda pa naman sana eh. Si Opinion lang, sabi pa niya, binasa mo na ba ito, partner? Hindi pa. Dito sa Singapore, very secure ang SIM card registration. Dito talaga pinag-iisipan ng batas. Well, partner, may gusto ako i-discuss sa susunod na aralin ko muna. Merong gustong magpasa ng road rage bill. Konting init ang ulo mo, kulong ka na agad. Ganon. Konting, partner, ang swerving, tandaan mo. Reckless driving na tawag dyan. Nag-swerve ka lang, ha? Kulong ka na, partner. Swerving, road rage yan. Unahin ninyo yung presyo ng bigas. Ano ba? Naging viral lang yung road rage. May road rage bill na, di ba? Ano bang po pwedeng gawin ng gobyerno para yung presyo ng bigas hindi patuloy na tumaas? Di ba, partner? Sino ba ang magpasahukay ng batas? Kung sino talaga ang dapat dyan tutukan? Pero dapat unahin ang mga nagtatanim. Yung mga magsasaka. Hindi puro, my God, partner. Camcurve, sige, promise. Baka bukas, ha? Baka bukas natin take up. May nakita akong taga Hong Kong. Gusto ko siyang batiin. Yung 10 SIM cards daw, pwede pa sila. Hello, Martin Resurrection. Nov Ogral, hello. Si Addictus, okay. Si Sem Japet Albiar, hello. Ano pa ba? Sino pa? Si Hual. Ayan, Hual. Yes, si Anya. Sabi pa niya sa sa Hong Kong, gamit na lang namin ang HKID at pwede na kaming hanggang 10 SIM cards. Kasi kilala na Kasi merong valid identity. Rudy Bulay, thank you. Louie lang po. Ayan. Partner, sa FB mo. Eto. Naputol yung FB natin, partner. Nagloko daw yung OBS. Si Malini Cabrido, Noyong Montes, Marisa Nicolas, Aileen Laborse Doloho, Marivic Liboal, nabasa. Si Jose Quintal Santa Ines. Alright, yun. Yan, okay. So maraming salamat sa inyong mga additional knowledge na ibinahagi dito sa UB. Okay, hanggang bukas, magkita at magkarinigan tayo. Ako po sa Tony Claire Cash, nagpapalalang, huwag tulugan ang inyong karapatan. Mga kasama, sama-sama ulit tayo bukas, 7:30 to 9 ng gabi. Kasama pa rin siyempre ang ating nag-iisang abogada ng bayan. Ako naman pong inyong lingkod, Radyoman Rod Marcelino, at ito pa rin ang Usapang Batas.